The starters have been introduced and are on your screens right now. Santa Lucia will be taking on Kaida sa pagpapatuloy nga po ng bakbakan dito sa 2015 Pilipinas Commercial Basketball League Founders Cup. Mula po tayo mula dito sa arena in San Juan as the red shirts of the Kaida Tile Masters win the opening tap. Pinasan nga agad sa kanilang poste. Nag-move sila sa kanilang position. Long bomb on the way. Liubra pero sa tapigan ng bola, it will remain with Kaida. Terzo, right place, right time, gets it over. Corpus, pero napintuan ng traveling as he crashed to the floor. Alam mo, nung nakita ko yung stance ng Kaida, medyo bilib na bilib ako dito. Coach Buendia. Ang pinakamalaking minuto nilalaro ng kanyang mga lalaki sa 19 point something lang minutes per game. Samantalang iba mas mababa pa ron. Lahat nga nagkakaroon ng pagkakataon maglaro dito sa Kaida Tile Masters. Bakit nga naman hindi? Kilala natin si Coach Mike Buendia, disipulo ni Coach Yeng Giao sa Rain or Shine sa PBA. At yun din ang diskarte nila doon. Everybody gets a chance to play at walang nabababad ng todo-todo. Oo, bagurado. Nahingahan ni Coach Yeng Giao, si Coach Mike. Kaya makikita natin sa kanilang mga lalaro, every time na nandun sila sa loob, talagang pumupukpok ang kanilang mga bata. All out ka dahil alam mo hindi naman talaga ganun kahabang minuto makukuha mo. Gusto mo ipakita agad kung ano yung napagkatiwalang minuto sa'yo. Kaya bakit napaka-successful ng kampanya ng Rain or Shine at itong Kaida dito sa napakaaga ng ating liga is because nahahati yung oras na napupush yung mga bata gawin yung kanilang dapat gawin sa maikling minutong nilalaro. Sa 14 yan na stat category number 1 dito sa liga ang Kaida. Tingnan natin kung mapagpatuloy nila yan sa ball game nito kontra Santa Lucia. Off one leg, that jumper is missed. Pero kita mo naman, offensive rebound and putback is good para dito may Janus Losada to score the first 2 points of this game. Kilala natin po si Losada na talagang off the ball, pagaling kumuha ng mga offensive rebound. Janus Losada off the Adamson Falcon basketball stable. As Kaida gets another steal, tatakbo na naman sila sa kabilang dulo. Beautiful finish mula kay Billy Ray Robles. Ito ang kanilang highest pointer sa kanilang team. 11 points a game. Sige na, ang pinakamataas. Yung susunod sa kanya, pero ng 9 points lang. Ball will remain with Santa Lucia. Ito Santa Luna, pagkwento na natin kanina as we take another look at that finish kanina mula kay Robles. Opening game ng Santa Lucia, they blew a 20-point lead and lost in overtime. Kung last ball game nila, lamang pa sila ng kapraso. Heading into the final minutes of that game, nasa 7 o 8 puntos, pero natablahan sila. Buti na lang, nagkaroon ng emergency shot pagdating sa dulo via a 3-pointer. Kaya napulot nila yung kanilang ikalawang panalo. Definitely yung ganong ball games, maraming natututunan sa isang napakaaga liga na kagaya nito. Ang kanilang mga malalaro, guided by Coach Bonnie Garcia. Definitely malaking learning ang nakukuha nila sa ganung klase ng mga game. It was Japs Bautista who delivered that winning 3-pointer at the buzzer. And Santa Lucia is now finally on the board. It is Hernal Escocio giving them their first point. Lozada with the leather. Punta siya kay Robles. Tinulak si Maikes. And Escocio will be whistled for that foul. Dito kay Maikes, nalakihan na ako pero yung kanyang bumabantay sa kanya medyo malaki din. Kaya yung nag-set ng tigit si Maikes, tinanggal siya dun sa spot na dapat na pag-screen na. Terzo di discarte. Thought about the 3, gives it up. Corpus from the elbow, Mintis. Santa Lucia on the attack. Montilla with that leather. Pupunta kay Weatherell. They try to go to Ilagan underneath, pero hindi siya pinayagang makarating sa kanyang pwesto. Personal foul ang pinito dito kay Robles. Tatandaan ko yung pupunan ng Santa Lucia. Naging key player ng back pick, papasa din sa wing, yung opposite weak side, meron action. Doon lumalabas yung mga backdoor play.
Weatherell back over to Montilla. Three-pointer on the way. Mendicion. Maiquez taps it. And Robles will get it across. Ray Robles will pull up. 19-footer doesn't drop. Weatherell trying to locate the streaking Montilla pero naubusan siya na espasyo sa dulo. Terzo to the middle. It is Robles pupunta sa kanto. Losada from deep. Punches it through. Napakadali ng basketball sa Kaida. At sila pwedeng tumasan at sila pwedeng tumira. Well-oiled machine talaga itong Kaida Tile Masters. 3-0 na nga sila heading into this matchup. As Ilagan gets that teardrop to go. Apat ang abante ng Kaida. Offensive foul whistled on Santa Lucia. That's the second one of that nature. Talagang nilalabanan nila yung mga pick pero hindi malinis yung pagkaka-aggressive. Medyo na-artihan sila ng pamanilaro ng Kaida pero masyado na mataas yun eh. Para i-push mo pa. Wala nang atake, walang threat yung mga manilaro may hawak ng bola. Losada naglabas. Erso from deep, hindi ubra. Robles is there, but back is good. Kaya itong mama na to, ang leading scorer nila, siya ang umaatake off the ball, siya ang kumukuha ng offensive rebound. Weatherell gives it up papunta kay Celis. Naantayin natin pare-pareho ang pagsabog nito ni Robbie Celis in this BCBL, averaging just under 7 points per contest. Mapagpasabit siya ng foul sa pagkakataon na yun. Alam natin ang kapasidad ng mama na to. Any quarter, bigyan mo ito ng isang buong quarter, pwede mo mismo ng 10 puntos itong mama na to. With 5:50 remaining in the first quarter, timeout muna tayo. Back at the arena in San Juan para sa laban ng Kaida Tile Masters. At eto nga pong Santa Lucia, pinigkikwentuhan natin yung iba't ibang stat category kung saan number 1 etong Kaida, kaya naman 3-0 na sila. Out of the 42 categories, 14 na nandun itong team ng Kaida. Sa points, 92.7 for a 14-minute game. Umiscore ka ng 92 points, medyo mataas talaga yan. Ang maganda dito, yung binibigay nilang puntos. Halos 72 lang ang puntos na ibinibigay nila. So, offense and defense, talagang buong-buo sila. They don't just try and outscore opponents. Sila rin ang number 1 pagdating sa depensa as we get this report from Ms. Riza. Bago na pag-uusapan niya yung mga magagandang numero na yan, something that Coach Mike is very proud of is the number of assists that they have in a game. 24 in an average. Ang sabi niya, produkto yan ng kanilang early preparation. They're familiar with each other, so maganda ang chemistry. Another thing that he takes from Coach Yeng, yung mentor niya, kung mapapansin daw natin, wala rin sa mga players niya ang naglalaro for more than 20 minutes. Kung baka implement din niya yung check sa minuto, pero very productive. Thank you, Ms. Riza. Tingnan natin kung yung formula na yan will give them their 4th consecutive win in this BCBL. As Ilagan gets a reverse, he's got 4 of the 6 points para sa Santa Lucia. Basket na yun. Maiquez handoff papunta kay Robles. Back over to Maiquez. He attacks that baseline. Nice fake by Maiquez para makapagpasabit. Foul. Si Escocio. Makikita natin yung court spacing ng manilaro ng Kaida. Walang nagkukuha na ng espasyo kaya siguro yung assist nila ay talagang napakataas. Dexter Maiquez, 6'4" power forward out of the San Sebastian basketball stable. Natin pagdating sa big man.
Maganda rin ang programa na San Sebastian. Oo, isa ito sa mga successful na koponan o na universal, na collegiate basketball program dito sa NCAA. I guess misses on both free throws though. Doon sa ilalim, hindi pa rin magawa yung follow-up. My guess once again will be at the line for 2 shots. Hindi tumigil itong Kaida hanggat hindi sila makabasket dito. Something nice we just saw happen right in front of us. Dating PBA player Marvin Hayes na nandoon sa bench netong Kaida. He is on the active roster. Nakita na rin siya maglaro. Nag-best player pa nga yan. Ang muling panalo nila. Lumapit dito kay Corpus. Akala natin sasaban na. Yung pala binigyan lang ng tapes. Binulungan lang kung ano yung nakikita niya from the bench. Providing veteran leadership, Boy Vince. Oo, kasi si Corpus ang bumuhay doon sa tira na yan, doon sa free throw rebound na yun. It's a no-no para sa isang team na magbigay ng offensive rebound ng free throw. Na-appreciate yun ni Hayes. Ngayon, sinasabihan niya, sa susunod, gusto ko makakita pa ng ganun. Yung makikita mong character guy, ano? Si Marvin Hayes, nakapaglaro na yan sa Global Court, pati na rin sa Alaska, sa PBA. Pwede mong isipin na nandito ko ngayon sa PCBL, trying to make your way back to the PBA. Pwede mong isipin, kalaban lahat ng ibang player dito, mapakakampi, mapakakalaban. Pwedeng kalaban sa posisyon on that shot of making it back to the PBA, pero character guy, nagbibigay siya ng kanyang knowledge and wisdom para mapagaling pa yung mga teammates niya. Napanood natin yan sa JRU, napanood natin yan sa PBA. He's always like that. Maganda lagi ang kanyang pinapakita, maganda ang kanyang tinutulong sa isang team. Yung mga locker room guys, no? Yung mga mahanap mo. Mamaya, tignan natin pagpasok ni Ace, ano naman ang maitutulong niya. On the floor of battle, as Kaida tries to hold off etong Santa Lucia. Apat pa rin ang abante nila, 10-6. Doon sa ilalim, Sidney Onmubere mula sa Ajax scores on that drive. Napanood ko yung isang laro ni Onmubere dito. Medyo maganda ang kanyang pinapakita compared doon sa NCAA. Dito lumabas yung kanyang pagiging magaling naman lalaro. Sa tamang posisyon, sa tamang pwesto. Kagaya ng pagkakataon na yun, wala nang papasahan yung kanyang kakampi. Si Weberen, pagpasa sa kanya, nakakuha siya ng basket. Yun nga lang, namigay ng foul pagkatapos ng main basket na yun. Corpus gets the bounce on that first free throw. Jackson Corpus galing sa PCU. Hindi makakuha yung talbog sa pangalawa, but look at that offensive rebound. Once again, yan talagang dinodomina netong Kaida. Medyo mamumuti ang buong switch bumili dito. Okay na. Almario bagong pasok, minti sa kanyang unang dekada. Celis to Onmubere, mintis. Almario though couldn't catch it cleanly. Medyo sa likod niya napunta yung pasa. Medyo late yung pasa doon ni Corpus. Medyo late yung pasa dito ng kanyang kakampi. Kaya medyo lumabas ang bola dito. Possession at papunta sa Santa Lucia. With Santa Lucia still trailing by 3. Pinasok na nila yung isa sa mga main gun nila. Itong si Jet Vidal. And right away, Vidal is fouled by Almario nung hindi siya pinadaan dun sa top of the key. Jordan Rios will be making his way into this contest. Papalitan niya si Ray Robles as we head into this timeout. Sa darating na Miyerkules po, alas 4 ng hapon, dito pa rin sa Arena in San Juan, the Cagayan Rising Suns take on Euromed for our first game. Tapos sa second game, Supremolex makakatapat ng Jumbo Plastic Linoleum. Magandang laban na naman sa Wednesday ang ating aabangan.
Jumbo Plastic, nandiyan dyan itong sina James Martinez, Marcy Arellano. A couple of the more explosive guards in the Pilipinas basketball, commercial basketball league at that. This beautiful evening for basketball, Santa Lucia is looking to come to within one, maybe even tie it up with a long ball. Bautista maglalabas mula dito sa kanan. Weatherall coming out to meet that pass. Weatherall back over to Bautista. Two-man game para sa Santa Lucia. Weatherall, hop, step, and a pass. Vidal from deep, punches it through. Kung bibigyan ng konting espasyo itong mga mahal na to. Napanood natin, kilala natin kung paano sumud yan. Ang manlalaro na. Isa sa mga nagdala para sa Perpetual Health Delta System in the NCAA during his time. A couple of Final Four appearances for him. Definitely, napakagandang depensa. Tingay dito ni Onubere kay Maites, nahanap niya yung bangga. Kasi normally, di ba, pag post ka, hanapin mo yung hanapin mo yung sasandalan mo. Another look at that booming triple mula kay Jeff Vidal, kaya tabla na ang ating labanan. Tapos nabalik pa sa Santa Lu ang bola. Ito si Weatherall, may hawig kay Josh Orbistondo, no? Taylor Weatherall at that, a 6-foot point guard mula sa Point Loma Nazarene from Pasadena, California. Pero yung laki niya, yung height niya, para naman siya si Kabagnon. Di ba? LA boy din eh. Oo, di ba? Pasadena eh. Of course, there's a 2 PhilAm maximum limit dito sa inyong PCBL, trying to really develop homegrown talents. Speaking of homegrown, may nasakpan doon sa kabilang dulo. It is Jeff Vidal who is shaken up. And ang ginagamit nga natin dito, FIBA rules. Anytime anybody gets hurt, the referees will always stop the action just to make sure that everybody is safe on the floor. Medyo nabagsakan siya doon pagkatira ng isang player ng Kaida. Hindi naman sinasadya. Talagang normal na pagbagsak ng kamay. Incidental lang. Incidental contact na lang mula kay Corpus. Kamasura, ipinasok na dito ni Coach Bonnie. Pupunta siya kay Vidal. Another 3 ba? Another 3 na! Nakuha niya ni Vidal yung range. Nakuha niya yung space. Medyo delegado ang kanyang bumabantay dito. Kaya natin ng NC dito rin madalas maglaro, no? Sa arena in San Juan. Pwede mo sabihin second home niya to. Peligro. Kabisado niya. Kung makikita niyo ng ating mga televiewers, si Vidal, hinahawakan pa rin yung kanyang mukha. Pero pag binigyan mo ng bola sa 3 points sumama, Nawawala sakit. mawawala. Pwede na eh. Pag sa opensa, usually wala kang nararamdaman eh. Pag kailangan mo nung dumepensa, teka lang. Medyo... Kamasura is being bothered by Almario sa pagtawid ng bola. Lamang na dito, Santa Lu 14-13. Coming up on 2 minutes remaining sa ating unang yugto. Santa Lu goes to another long bomb. Di uubra sa pagkakataon na yun mula kay Bautista. Kaida looking to push the action. Almario realizing wala sa kanila yung pabor ng mga numero. Hayes, pinikikwento natin mula sa bench, now part of the 5. Aatake si Marvin. Trying to feed his big man at the post. Natapik palabas ang bola. Masikip yung pagkakataon na yun. Hindi kumusot yung pasa ni Marvin Hayes. Punta sa kanyang kakampi. Hayes. Gustong manlinlang ilalabas kay Rowaya. Dire-diretso ulit kay Rowaya yung rebound. Underneath, kita mo naman yung bakbakan dyan. Kabiling ang napito kay Jamil Gabawan. Ang depensa ng nilalaro ng Santa Lucia na si Gabriel. Medyo napayungan niya. Kumuha ng isang step at isang bangga. Nilalaro ng Kaida. Kamasura, fancy pass, hindi nasapaw ng kanyang big man. Here comes Kaida. Almario in the front court, feeds Hayes. Puts it on the floor, goes to the spin. Marvin off the... Nothing. Dire-diretso sa labas yung bola. Medyo maganda dinidepensa ni Onubere dito sa kanya. Sa lahat ng kanya penetration, covered. Nasa harapan. Itong si Onubere. Kalaban to si Marvin Hayes. Almario looking to get Kaida into their set. Gusto nilang bawiin ang kalamangan with less than a minute remaining in quarter number 1.
Rebound battle, napulot ni Ford Ruaya. Kaida is back in the lead, 15-14. Pwesto-pwesto lang ko sa ilalim, no? Pero babalik ko lang tong tira na to. Both squads now in the penalty. Ruaya napituan ng foul, kaya itong si Sydney Onbubere is at the line. Kung titingnan mo mabuang scoring, ang trend ng scoring dito sa first quarter, pasok sa depensa ng Kaida. Ang problema, yung kanilang depensa medyo malayo. Napigilan din sila. Napigilan No? din sila. Maganda din yung depensa ng Santa Lucia sa kanila. Onbubere misses on that second. Top lang ang ating labanan sa 15 puntos. Almario bounces it over papunta kay Hayes. Marvin attacks, finishes with the left. May kasama pang foul. Na-two-hit combo yata si Hayes dito. Inabot na ng foul, tapos nung bumagsak sila pareho, nadaplisan pa yata. Hinira din pala niya yung short. So, self-inflicted din naman pala. Hayes misses. Masyado siya maaga pumasok. Alam mo, Free throw violation yan. isang napakalaking stat na nakita ko dito is yung offensive rebounding. Siyam na para sa Kaida. Isa pa lang para dito sa Santa Lucia. Santa Lucia can tie this game once again on this offensive, maybe even retake the lead. Kamasura, nakikipagsayo dito kay Almario. Shot clock is at 7 para sa mga nakaputi ng Santa Lu. Kamasura, feeds on a Webere. Oh, beautiful drive to the basket mula kay Sydney. At dyan po magtatapos ang quarter number 1. Yung depensa ng Kaida has held Santa Lucia to only 17 points. Katulad binanggit mo, Boy Vince, ang problema, sila 17 lang din ang kanilang naitala. Kaida got it done on the run early on in this contest. Lumamang sila ng hanggang 6 na puntos. Pero Santa Lucia nagising somewhere in the middle of that first quarter. And the long bomb started dropping. Si Jet Vidal, nakadalawa yan. Una doon sa kanto and then doon sa wing. Tabla ang ating labanan at 17 all.